system for PWD was evaluated to determine its reliability and user-friendliness for individuals with specific accessibility needs. So, punta naman tayo sa GUI. So, makikita dito yung emergency alert. So, makikita yung emergency alert dito. Nandito yung dashboard. Dito, pwede kang mag-send ng emergency. So, kung muted person ka, pwede mo lang itap ito. Then, kung gusto mo namang voice, pindutin mo lang siya. Then, sabihin mo lang help or emergency. Then, makikita dito kung ilan beses ka nag-send ng alert. Then, makikita kung saan ang location mo nung nag-send ka. Then, sa contacts naman, ito yung emergency contacts. Kung saan pag na-rescue ka na, sila yung tatawagan para malaman nila na nasa hospital ka or kung saan ka dinala. Then, sa history dito, yung pinaka-recent na na nag-send ka ng emergency alert. Dito naman po sa admin portal, makikita po natin yung admin login page. Then, papasok tayo sa dashboard. Sa dashboard dito makikita yung mga nag-send galing sa emergency alert kanina. Dito makikita yung time kung kailan sinend, yung location, tsaka yung status. Sa manage users naman, pwede nyo i-manage yung user na nag-send galing sa emergency access kanina. Makikita nyo dito yung contacts, types ng disabilities, alerts, kung registered ba, yung date kung kailan siya na-registered, status kung active or inactive, then action kung pwede natin siyang i-deactivate. Dun sa taas mayroong search bar, pwede natin i-search yung name, username, or yung email. And then sa alert monitor naman, makikita natin dito meron tayong total alerts. So makikita natin dito may 10 tayo, then unresolved na hindi pa nare-resolve ba. Then yung acknowledge, so nakikita pa lang. Then sa resolve is na-resolve na. So meron tayo dito sa all time, meron tayo today, this week, this month, then status. And then may user tayo and date time, then locations. Then meron din tayong message kung anong status na po Then sa status naman yung acknowledge, so merong result then send. So dito naman banda is mamimil tayo kung i-acknowledge ba natin siya or resolve ba na. Ganun. So sa report and analytics naman tayo. Sa report and analytics makikita natin dito yung total alerts, unresolved, resolved, active users, and yung alerts over time, tsaka yung status breakdown. Sa status breakdown is makikita natin dito yung color yellow is sent, and sa green is acknowledge, and sa blue is resolved. Then sa second, and dito naman sa baba is makikita natin yung map location, and dito may locate yung kung nasa na yung nag-send ng emergency. Para naman po sa result and discussion, ito po yung summary of the user of actual evaluation. Makikita po natin dito yung user 1 hanggang user 50 with SUS score na total 3,445 divide 50 is equals to 69.5. Para naman po sa computation ng SUS score, so para sa user 1, lahat ng add ay ima-minus lang sa 1. And then sa even naman, yung ima-minus yung 5 sa naging response ng user. So ipagpa-plus lang natin yung score. Yung 16 plus 12 equals 28 times 2.5 equals 70. So it means good usability of the system. So para naman sa computation for NASA TLX, yang ipagpa-plus din natin lahat ng score. So meron ditong total score na 18, then i-divide natin siya sa 6, so equals 3. So it means low workload of the system.
So for all the overall score of the 50 respondents, yang ipagpa-plus din natin lahat ng score. And then meron tayong total na 3,475. Then i-divide natin siya sa 50 respondents. So meron itong total score na 69.5. It means good usability of the system. So, for the NASA TLX, lahat ng score ay ipagpa-plus din natin. So, meron tayong total na 272.5. So, i-divide din natin siya sa 50. So, meron tayong total score na 5.45. So, it means low workload of the system. So, ibig sabihin, yang kaya naman or madaling maintindihan ng user yung system na ginagamit nila or gagamitin nila. So for the conclusion, we have the MUS score of 69.5 that indicating good usability of the system. This is also supported by a NASA TLX score of 5.45, which confirms that the task required minimal mental and physical effort from the users. So, ibig sabihin, hindi naman ganun kahirap gamitin yung system and madali siyang maintindihan ng user na gagamit. So for the appendices, we have PIS, consent form, evaluation instrument, and the features or evidence. So that's the overall discussion of evaluation of our system, accessible emergency alert system for PWDs.